Ang mga boss, alam nyo, ang Lizel Martinez, salbahe yan. Yan yung isang anak nung Martinez eh. Tatay niya salbahe tsaka nanay niya. Kasi dalawang lalaki ang kapatid niya, tatlo sila eh, anak niya. Yung isa may sakit sa puso, yung Oliver, salbahe din yun. Kasi yung Gilbert Martinez, yung pinakasalbahe dyan. Ba't ko nasabi? Kasi, kinaingitan nila yung ate ko, saka yung kuya ko. Oo. Tsaka parang ano sila, ang tawag ko dyan, hate eh, no? Ayaw nila sa bading at tomboy. Para sa akin lang. Ayaw mo sa inyo kung ano palagay nyo. Tsaka hindi mo ako nag-hype kakampi. Bahala kayo. Hindi ano. Pero tingin ko hate yan. May hate sila sa bading at tomboy. O, kasi pinipilit nila eh. Bakla ka, tomboy ka, ganyan. Mga baboy kayo, ganun siya. Basta masakit siya. Below the belt yan sila magsalita eh. Tapos, ano sila? Ang tawag niya dun hingi, pero hindi yun hingi. Pinagsamantalahan niya yung ate ko, yung Lizel Martinez na yun. Kasi yung ate ko, ano, trabaho niyan, magaling ano. Artist kasi kami eh. Magaling niya mag-drawing. Ako din marunong mag-drawing. Siya yung pinakamagaling. Oh. Tapos, power to mga boss ha. Pag-aawayin kayo niyan bilang magkapatid. Dapat pag-ayusin niya kung may alitan talaga. Pero hindi. Pinag-aaway nila. Para mag-isa ako sa buhay kung bumagsak ako. Mas mahirapan ako ganun. Tapos, sabi ng nanay ko, o ano, bayaran nito, ganyan-ganyan. Ayusin na natin to, ganyan. Tapos nung nalaman nila, baka posibleng ano, mag-abroad, ganyan. Tapos sa future ba, pag tumanda na, lalo silang nagwarla, hindi ako papayag makapag-abroad yan. Para hindi makaahon sa hirap. Ganun talaga sila. Salbahe talaga yan. Alam nyo, bakit? Isa pa yun sa dahilan kaya nasabi salbahe yan kasi. Ang tawag niya doon hingi, pero totoo, mapagsamantala yun. Nung bata ako, akala ko hingi. Pero nung matanda na ako, nakikita ko na, totoo, hindi mapagsamantala yun. Pagkatapos nila torturein yung ate ko, hiningi nila yung art, kunwari hingi. Pero ang totoo, pinagsamantalahan niya kasi nga, walang matuluyan, walang ano. Pagkatapos nila torturein, yun. Tinulungan siya ng ate ko. Madaling salita, oo. Kaya malamang marunong yan ngayon sa art. Yung hayop na Lizel na yan, hayop yung pamilya na yan. Galit ako dyan kasi, bakit pati yung kasarian ng tao inaano ninyo? Yun lang naman. Ngayon, ang intention ko, oo, yun ang tanong ko, ba't pati kasarian inaano ninyo? Para magano no? Sabagay, yun kasi intention ng mga ganyan tao, kaya ginaganon ka. Baliw, ganyan. Baboy, ganyan. Ano klase ka ba? Tao ka ba? O ano? Basta ganyan salita nang gaganon niya. Ngayon, alam nyo na, yan yung power. Pag ginanyan kayo, nakaranas kayo ng ganyan, wag nyong ano, kasi papaiyakin ka talaga niya kasi kailangan babagsak yung emosyon. Maano yung emosyon mo, kailangan kaysa sa utak mo, kaysa hindi gumana dapat utak mo, dapat gumana emosyon mo. Ay, siguro bakla ako. Ay, siguro tomboy ako. Ganun kasi yung gagawin sa'yo niya eh. Tatatak sa'yo niyan eh. Salbahe yung hayop na yan. Dati yung Lizel Martinez na yan. Malamang magaling na yan ngayon sa art. Ninakaw niya yan eh, mga art namin. Kunwari hiningi, magnanakaw uy. Yung Mormon Church na yan, salbahe din yan kasi sa halip na ano, pakinggan nyo naman panig namin. Dahil mahirap kami, hindi kami pinakinggan, wala kami karapatang mabuhay. Sabi nga nila mga wala kayong silbi. Basta mga ganyan salita, alam nyo na power yan mga boss ha. Wala kayong silbi, wala kayong pakinabang, mga walang ano, ganyan, walang marating sa buhay. Pagka mga ganyan salita, ang gusto niya, maging wala kang silbi, ganun. Ganun ka, maging pabigat sa pamilya mo, ganun. Huwag kayong maniwala dyan. Emosyon yan ang kailangan nila. Kailangan pa iiyakin ka. Huwag kayong mag-ano ha, kasi pag puro emosyon gagamitin nyo, ang gagawin nyo huwag kayong makinig doon. Nasa sinabi nila, bakla ka, tumboy ka. Kung kilala mo sarili mo, tumboy ka talaga. Kung babae ka talaga. Huwag kayong makikinig sa ganun ha, pagka nakakain. Kasi sigurado nakakaano kayo ng mga ganyan asaran sa school o asaran sa ano. Pagka mga ganyan yun yung intention. Pero sabi ko nga sa'yo, pag tignan mo siya, baka bata naman. Baka
Wala pa yan sa ano niya talaga. Kumaga, ano pa lang yan, maldito lang. Pero kasi sila yun sa Mormon Church. Matatanda na yun, mga 30 years old na yun, 40. Ano na yun, 25. Matured na talaga yung pumapatol sa mga bata, sa mga bugaw pa yan. O, binugaw kami yan eh. O, doon sa ano, James, di ko maalala eh. Oo. Kaya yung naranasan namin, bubugawin din kayo yan. Mga ano yan eh, bugaw. Di balik tayo. Di pagkatapos siya tulungan ng ate ko, binigay sa kanya yung art, nakaw niya yun eh. Para sa akin, ano yung pagsamantala, pinagsamantalahan niya. Oo. Pagkatapos niya ano yun, tapos ginanon pa nila yung pusa ka, hayop ka, hayop ka. Oh, grabe talaga yan sila. Salbahe yan eh. Ang problema dyan sa Mormon Church na yan, simbahan na yan, ikaw, halimbawa, mahirap ka. Di lang naman kami, halimbawa, katulad na yung mahirap. Di ka papakinggan yan. Ang papanigan nila yung, kasi yung may kaya yung sila eh. At saka, bukod sa may kaya, may member. Ang inaanuhan nila, yung may resulta. Ikaw na ano, wala kang ano, hindi ka nila papakinggan. Tai ka dyan. Hindi lang naman sila yan. Ganun naman talaga sa buong mundo. Paalala lang. Pero mas sila, mas malala. Kasi pati kasarian mo, inaano nila eh. Oo. Di ba sa ano, ganun din naman sa Iswin, lalo yung ano, yung nagtitinda ng peanut diyan si ano, Susan, hayop yun eh. Oo, kasi pati kasarian mo inaano niyan. Galit na galit sa bakla yun. Ewan ko dun. Parang tanga yun eh. Oh, galit din sa tomboy yun. Pero hindi natin ma-judge. Baka meron siyang trauma sa nung bata. Baka inabuso siya o ano. Di ba ko? Hindi naman ano. Basta may mga ganyan tao talaga eh. Oh, at di ako interesadong ano. Alamin pa buong buhay niya ba't siya galit sa tomboy at sa bakla. Kasi may mga tao talagang ganyan eh. At so kung sakali, bawa, baka victim siya, hindi natin alam. Bakit ganun siya. Pero yun lang, masasabi ko sa'yo. Hindi naman lahat ng bading at tomboy masama. Oh, kaya wag kayong mag-hate sa ano. Sa kung ano ba, may ginawa sa inyo ano. Huwag kasi kahit naman normal yan eh. Kung may ginawa sa yung ano nung bata ka. Oh, hindi man lahat masama. Huwag mo lahatin. Bullshit yun. Oh, totoo yun. Hindi lahat ng tao masama. Pero isa lang ng tao, pag wala kang pakinabang, tay ka. Yan, so sureball yan, pattern yan eh, ng tao. Oh. Saan yun na yun? Invisible ka. Oh. Huwag ka nang magpapampam. Unahin mo na lang sarili mo. Oh. Mag-aaral ka kung magtrabaho kasi po ka pera. Sundan mo lang yung pattern na ano. Nag-sureball sa'yo yung tagumpay. Yun na yun. Tuloy-tuloy mo na yun. Tapos dibalik tayo. Ay, mga was power yan ha. Tapos, kaya alam nyo, yung charity ko, hindi yan matuloy-tuloy dahil pagsubok. Yun nga. Ang solusyon ko, nga bahay ng gulong, para, ano, yung sinakita ko sa kahirapan eh. Tapos nakwento ko sa asawa ko, nag-aaway kami yung magkakapatid. Bukod sa gatong-gatong nung kabataan namin, ganyan. Nag-aaway-aaway kami, ganyan. So, sabi niya, natural. Magkakasama kasi kayo. Kaya dito sa ano, sa ibang bansa, sa ibang ano, mga foreigner, hindi kami nagsama-sama. Kaya bihira kami nag-aaway. Mga kamag-anak ko, sa beses lang kami magkita sa loob ng isang taon, o halos hindi na kami nagkikita. Pero nagkakamustahan. Kasi nga, kaya pag sama-sama kayo, mag-aaway talaga kayo. Kaya na-realize ko, kaya yung charity ko, gusto ko sana matuloy na iwan ko ba? Pero may awa rin yan si God, magdasal lang kayo. Para matuloy nga, bahay ng gulong. Pag nakaranas kayo ng karanasan namin, malis na kayo agad. Kasi, kaya namin naranasan yung kasi wala kaming bahay. Dati. Ngayon wala pa rin naman kaming bahay, pero malay mo lang naman. Magsisikap naman, pero sana swertein. Kapag sinwerte ako, tulungan ko kayo dyan. Yun nga, sana yung charity ko. Ayan nyo, dasal lang, dasal. Kailangan ko lang handa eh. May mga gulong na ako dyan eh. Gulong pa lang nabili namin eh. Kulang pa sa ano eh. Para maging bahay.
Kung swerte, saan swertehin, papamigay na lang, kung hindi, ibenta. Pero sana swertehin na lang para pamigay na lang kasi nakakaintindi naman ako eh. Hindi man lahat kasi eh. Eh di, ayun na. Yung kasi kaya namin naranasan yun. Apihin ka talaga pag mahirap ka. Makita mo, dami namin pinagdaanan. Dami talaga. Kawawa yan yung kapatid ko, yung dalawa. Sinira ulo nun, hormone. Salbahe yun eh. Salbahing pamilya. Kasi mormon din, salbahe din yan. Sa halip na dahil bata pa naman ako noon, aba, tinuro pa sa amin paano maging kriminal at paano ganito ito power Sa halip na, pakabait ka, ganyan. Ang sinabi pa sa salita may intention kasi yan, masama. Siyempre matatanda na yun eh. Yan. Alam na nila yung ginagawa nila na. Di ang sabi nila, paano yan? Pagkan ba, nag-abroad ka, nasa ibang bahay ka, magsusunog ka doon o magnanakaw ka. Di ba bata yun, ang may yan eh, may double meaning. Hindi mo lang pero ang pinaka doon, magsunog ka, magnakaw ka. Alam mo yung sa halip na tapos sabi pa, ito pa, pinipigilan nila, kasi meron doon diba yung elder, dalawa yan eh. Yung isang elder, naawa sa ate ko. Gusto niya tulungan. Pinipigilan nila. Nagsiselo sila, gusto nila lahat ng blessing sa kanila. Kaya malamang yung Mormon Church na yan, nag-aaway-aaway din sila sa loob niyan eh, mga member niyan. Kasi itong Martinez, gusto nila lahat sa kanila. May yan nangyayari dyan sa loob ng simbahan. Tungkol yan sa pera. Lahat naman eh. Pera. Lahat. So pag wala ka pera dyan, tae ka. Hindi balik tayo. Meron niya palakasan, inggitan. Tapos, nalaman niya, gusto tulungan yung ate ko. Hindi siya pumayag, hinarangan niya. Hayop yung Lisel na yan eh. Yung ate ko, sa halip na magtiwala sa kanila, hindi na, natakot na. Kasi nga, ito pala yung nagsusulsol. Sila. Kaya pag nakita nyo yan doon, usahan nyo na yan. Kapituko yan doon eh. Kasi syempre, foreigner yan, may pera. Tapos kung ang pa-plastic pa ng mga yan. Lahat naman ng babae nagmumormon gusto makasama foreigner eh. Natural kami din. Pero sila kunwari hindi. Kunwari lang. Pero wag ka At huwag tayo magplastikan. Karamihan naman talaga nung Pinay, nag-aasawang foreigner pa makaahon sa hirap eh. Yan naman talaga utak ng mga tao eh. Kung hindi kayo ganyan, hindi good sa inyo. No comment ako sa inyo. Pero kung karamihan talaga sa ganyan, kaya nagpo-foreigner pa makaahon sa hirap. Ganon din naman sila eh. Mga kupal, mga mga hipokrito yan, mga yan May mga kaya yan, basta mayaman talaga yan. Hipokrito, plastic, ang galing-galing magsinungaling. Magaling yan sila magpaikot ng tao. Sula yung nagsusulsul doon sa elder. Nasalip tulungan yung ate ko noon. Hindi siya pumayag makaasawa ng Mormon. Pero para sa akin, di mo naman kailangan mag-asawa ng Mormon. Dami namang foreigner dyan. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa pagka hindi kayo nakasawa ng Mormon. Ano lang yun sila, nang iinggit lang. Kunwari kawalan daw sila. Hindi sila kawalan para sa kaalaman niyo. Hindi kawalan mga yan. Huwag kayong huwag kayong malungkot pag hindi kayo nakasama foreigner Mormon. Maraming foreigner dyan mga boss. Mas mababait pa, mas maunawain. Ano ka lang, tsaga-tsaga ka lang. Kasi ganun naman talaga lahat mahirap. So sana naintindihan niyo yung pinagsasabi ko. Yun yung
power doon, mga boss, ha. Yung sinasabihan kang, tumpi ka, bakla ka, huwag kang ano doon, i-block mo yung tenga mo o isip mo kasi ano yan, power yan, tinatatak sa'yo yan eh. Hindi naman totoo, alam mo naman, ano, huwag kang magduda sa sarili mo yun. Kung ano kasarian mo, huwag kang magdududa. Pag sinasabihan ka, bakla ka, tumpi ka, huwag kang paig sa ano, direksyon nila kasi power yun. So yun lang po mga basa. Di support mo yung dyan sa bahay, malinis. Ciao.